Hi guys! Welcome back po sa aking channel. Ako nga po pala si Malen. Ngayon gusto kong i-share sa inyo yung personal experience ko kapag dumadaan ako sa times na nagagalit. As a Christian, dapat kaya natin kontrolin yung galit natin. Mas especially kapag nagagalit tayo sa ating kapwa. So bilang isang Kristiyano, hindi ako perfecto, marami akong mga pagkakamali, marami akong mga pagkukulang. Ang ginagawa ko, kung gaano in-extend ng Lord yung grace niya sa akin, every time na nagkakamali ako. So ganun din yung pag-extend ko ng grace sa mga taong nagkakaroon ng pagkakamali or nasasaktan ako. Ang ginagawa ko is, like for example, minura ako, pinagsalitaan ako ng hindi maganda na hindi katanggap-tanggap. Bilang isang Kristiyano, kapag pinurse ka, like for example, one time, pinagsabi sa akin na mamatay na daw ako. Ang nangyari, nung time na yun, bilang isang Kristiyano, ito pa guys, yung taong nagsalita sa akin na mamatay na daw ako is isa siya sa mga taong pinag-pray ko para ma-win at madala ko siya sa Panginoon or ipakilala ko sa Kanya ang Lord. So, nung napagsalitaan niya ako ng ganon, ang ginawa ko is, hindi ako umimik guys. Wala akong binitawang kahit anong salita against sa Kanya. Kasi, unang-una, sa isip ko, possible na kapag gumante ako sa Kanya is, hindi ko rin kasi ugaling gumante. Kasi nga, marami nagsabi sa akin na duwag. Pero, ko guys, hindi ko talaga ugaling gumante. That time, na pinagsalitaan niya ako na ganun nga, nang dahil lang sa pagluluto yun guys ng tuyo. Hindi ako umimik, hindi ako sumagot. Instead, pumikit ako, nagbilang ako ng 1 to 10. Pero guys, wala pang 10 yung counts ko. Tumutulo na yung luha ko. So, pumasok ako sa loob ng kwarto, umiyak ako kay Lord. Kasi ako kay Lord na ang sakit, parang hindi ko matanggap kasi hindi ako lumaki sa surroundings na may mga nagmumura. Parang naiyak talaga ako kay Lord. Sinabi ko na ang sakit, bakit ganyan. So, nung time na yun, hinayaan ko lang siya. Tapos, pagdating namin sa company, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, ate, bakit po kayo nagsasalita ng ganon? Alam niyo po ba na kung ano yung laman ng puso mo, yun yung nilalabas ng bibig mo? So, meaning to say po, yun po yung nasa puso mo, kaya po yung lumalabas sa bibig mo. Sabi niya sa akin, hindi ako naniniwala, ganyan. So, hindi na lang ako minipinayaan ko na lang. So, pinagpipray ko lang siya, hinayaan ko lang kung ano man yung galit niya dahil lang sa pagluluto ng tuyo. Hinayaan ko lang. Ang ginawa ko guys is umiwas ako sa kanya, dumistance ako. Hindi ko siya masyadong pinakausap or hindi ko siya masyadong pinapansin, pero pinagpipray ko siya. Kasi umiiwas lang ako na baka galit pa rin siya or masaktan niya ulit ako. Hinayaan ko na lang. One time, sa trabaho namin, nakita niya ako. Tapos, dinaanan niya ako sa lane ko. Sa linya ko. Sabi niya, so may sasabihin ako sa iyo, halika. Noong time na yun guys, nag-doubt ako na parang baka mamaya kung anong sabihin niya sa akin, masaktan na naman ako. Sabi ko sa kanya, ate wait lang ha. Pero noong time na yun guys, hindi ko alam kung talagang lalapit ako sa kanya o hindi. So, pumunta ako guys sa vending machine. Habang naglalakad ako papunta sa vending machine, kasi bibili ako ng kape. Nagpipray ako, Lord, lalapitan ko po ba siya or hindi? Kasi nung last time na nagawa niya sa akin is gano'n nga. Pero, guys, habang bumibili ako ng kape sa vending machine, nagpipray ko, Lord, kung si Daniel nga, nung hinulog nila sa lion's den, pinatiklop mo yung bibig ng mga leon. Hindi mo hinayaang lapain siya. Sabi ko, Lord, matalas yung bibig niya ate. Sabi ko, kung yung leon nga, Lord, pinatameme mo yung bibig para hindi maano si Daniel. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Lalapit ko kay ate o hindi. Then, parang in-invite ng Lord sa heart ko na, go ahead. Lumapit ako sa kanya. Sabi ko, ate, bakit? Alam niyo guys, paglapit ko sa kanya, humagulhol siya ng iyak. Sabi niya, bunso, Malen, pag-pray mo naman ako. Kasi, yung asawa ko, muntik na siyang mamatay.
kagabi kasi sabi niya parang inatake daw sa puso. Buti na lang daw ginising yung asawa niya ng anak nilang maliit. Humingi ng gatas, nagpatimpla siya ng gatas. Alam niyo guys, pagkarinig kong ganun, hindi ko alam kung may iyak ako or niyakapin ko siya. Kasi ang naisip ko agad, Lord, hindi ko in-expect na ganito yung nangyayari kay ate. Ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, sure ate, mag-pray tayo ngayon. So yun lang yung ginawa ko guys. Pray ko siya nung moment na yun. Yun, mula nun guys, lagi ko na siyang sinashare ng word of God, ini-encourage, and later on guys, nakakasama ko na rin siya sa church. Ayun, natutuwa ako kasi kahit nung hindi na kayo magkasama, nung nagkahiwalay na kami, nakikita ko is nag-a-attend pa rin siya ng church. Sabi nga niya, pati ang asawa niya at ang mga anak niya is nakakasama niya rin daw sa church. Pati yung kanyang bayaw. Kaya guys, ganun lang yung ginagawa ko. Every time na nasasaktan ako o may mga tao nakakasakit sa akin. Kasi ang Lord nga napaka-gracious niya sa akin. So, dapat ganun din tayo. Marunong din tayo mag-extend ng grace sa iba. So, I hope guys na may natutunan kayo sa aking personal experience. Marami pa akong isi-share sa inyo guys about sa aking personal experience bilang isang mananampalataya. Salamat guys! Don't forget guys to follow my YouTube account, Rylan04TV, and click nyo po guys yung like, subscribe, and comment na rin kayo guys kung na-encourage kayo at natulungan kayo ng video na to. Salamat sa panonood. I hope and I pray na na-encourage kayo at may natutunan kayo. God bless. Bye-bye.